Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1611 hanggang 1620. Medyo nabigla si Severin nang marinig iyon. Ganti niya. Talaga bang iniisip mo na ang isang taong hindi makatwirang pag-iisip ay maaaring maging isang second-grade medium-rank alchemist ng kasing bilis niya? Ang bilis ng kanyang pag-unlad ay hindi magiging posible kung siya ay kasing siksik gaya ng iyong iminungkahing. Inilibot ni Elsa ang kanyang mga mata at sinabing. Ngunit ang pagsali sa Sky Blue Sect ay isang beses sa buhay na pagkakataon. Ito ay isang first-tier na liblib na sekta na pinag-uusapan natin. Ang pagtanggi sa ganoong alok mula sa isang malakas na sekta ay tila kulang siya sa katalinuhan. Paliwanag naman ni Severin. Engaged na si Benjamin kay Megan. Nagpaplano na silang magpakasal sa lalong madaling panahon. Tsaka buntis na si Megan sa anak niya. Hindi niya kayang umalis ng ganoong oras. Takang tanong ni Diane, na hindi alam ang pagbubuntis ni Megan. Buntis si Megan. Bakit hindi ko alam? Tumawa si Severin at sinabing. Hahaha. Nakausap ko si Benjamin sa telepono kahapon. Nang tanungin ko siya kung interesado ba siya o hindi na sumama sa amin sa Mount Hermione, sinabi niyang hindi. Plano niyang mag-focus sa kanyang alchemical training at palakihin ang kanyang mga anak na maging mahuhusay na individual. Mas gusto niyang mamuhay ng mas komportable sa normal na lipunan. Tugon ni Elsa na parang may biglaang napagtanto. Nakikita ko. Hindi pa siya nakakapag-ayos para sa kasal, at malapit na rin siyang maging ama. Ang kanyang pagpayag na isakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa kapakanan ng mga taong mahal niya ay naging isang kahangahangang individual. Ang ibang mga lalaki ay maaaring gumawa ng kabaligtaran na pagpipilian at piliin na sumama sa atin sa Mount Hermione. Hindi na naramdaman ni Elsa na tulala si Benjamin. Sa kabaligtaran, nagkaroon siya ng bagong paggalang at paghanga sa kanya. Sa kabilang banda, tahimik na pinag-isipan ni Diane ang lahat. Nang gabing iyon, binalak ni Severin na ubusin ang kanyang mga table tasks nang biglang pumasok si Diane sa kanyang silid. Nakasuot siya ng sultry suspender skirt at may mapang-akit na ekspresyon habang papalapit sa kanya. Bulong niya. Gagawa ka rin ba ng pills mamayang gabi? Sexy siyang nag-pose habang tinatanong niya ito, at malinaw ang kanyang intensyon. Gusto niyang akitin siya. Kahit sinong lalaking makakakita sa kanya noon ay maglalaway na. Kumunat ang noo ni Severin at curious na tanong. May gusto ka bang pag-usapan sa akin? Nakikita ko na medyo kakaiba ang iyong biglaang katapangan. Lumapit si Severin at niyakap ang bewang ni Diane. Patuloy sa pagpout si Diane at nagsalita sa mapang-akit na tono. Walang nakakatakas sa atensyon mo, ha? Gusto ko lang itanong kung iisipin mong dalhin si Celine sa Mount Hermione. Baka bata pa siya, pero ang kanyang kakaibang talento ay sulit na pagyamanin. Maaaring hindi siya kwalipikadong sumali sa sect dahil sa iyong Uncle Master, dapat ay maaprubahan na niya ang kanyang pagpasok kapag nakita niya ang talento ni Celine. Natigilan si Severin sa tanong niya. Hindi niya akalain na hahanapin siya ni Diane dahil doon. Sabi niya, well, alam mo naman na hindi natin maaaring isama ang mga magulang natin dahil wala silang anumang narating. Pero ngayon, ligtas na sila sa pinansyal kaya maaalagaan sila ng maayos habang buhay. Gayunpaman, si Celine ay may napakalakas na talento sa pag-abot. Gusto ko siyang isama kung kaya ko. Sisiguraduhin ko. Naniniwala akong papayag ang aking Uncle Master sa maliit na bagay na ito. Naniniwala ako sa hiling ng tiyuhin kong ito. Hinalikan ni Diane ang pisngi ni Severin at napabulalas. Ang galing. Nakakatuwa kong makakasama si Celine. Kasunod nito ay napangiwi siya sa pag-aalala at nagtanong. Ngunit si Sofia ay nag-aalala tungkol sa posibleng politika sa loob ng sekta. Baka minamalas ka ng ilang tao dahil sa tingin nila ay sinisiguro mo ang iyong posisyon sa pamamagitan ng mga koneksyon. Nag-aalala siya na ang pagsama kay Celine ay maaaring hindi ang pinakamahusay na pagpipilian, at marahil ay mas mabuti para sa kanya na lumaki sa Southlink City. Inamin ni Severin ang mga alalahanin na iyon. Pinag-isipan ko ang mga alalahanin ni Sofia, ngunit nais ko pa ring isama si Celine kasama natin. Hindi malusog para sa isang practitioner na mamuhay ng masyadong komportable. At saka, gusto kong lumaki si Celine sa tabi natin kung matutulungan ko ito.
Tumango si Dayan at sinabing, "Okay, honey." Niyakap ni Severin si Dayan, hinalikan ang kanyang mapupulang labi, at sinabing, "Hindi ako mag-abala sa mga tabletang iyon kung kasama ko ang aking magandang asawa ngayong gabi. Matulog na tayo ng maaga." Naramdaman ni Dayan ang pamumula ng pananabik sa kanyang mukha at nahihiyang tumango. Sa sumunod na mga araw, inilaan ni Dayan, Sheila, at ng iba pa ang kanilang mga sarili sa kanilang pagsasanay habang si Severin ay nilulubog ang sarili sa pagpipino ng tableta. Ibinigay na ni Severin ang mga table task na dati niyang ginawa sa mga alagad ni Draco Deus Temple at sa mga bodyguard ng mga Shanahan. Naubos na rin niya ang marami sa second grade at third grade espiritual na mga halamang gamot na nasa kanya. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang halamang pang-apat na grado na natitira. Pinlano niyang gamitin ang mga ito upang makagawa ng mga pang-apat na baitang medium rank na mga table task pagkatapos ng ilang higit pang mga round ng pagsasanay na may mga 4th grade na mga table task. Samantala, si Larry at ang iba pang miyembro ng Draco Deus Temple ay nakikibahagi sa pagsasanay sa labanan. Nasa kalagitnaan sila ng paghahanda para piliin ang pinuno ng Draco Deus Temple at ilang matatanda. Mahigit sa 20 promising candidates na wala pang 30 taong gulang ang lumahok sa martial arts tournament. Ang kompetisyon ay isang kapana-panabik, at si Severin ay dumalo sa huling ilang mga laban. Sa huli, ang bagong halal na Supreme Leader ay ang anak ni Mick na si Candy. Kapansin-pansin, naabot niya ang antas ng isang Level 1 Warrior Emperor, na ginawa siyang isa sa mga pinakatanyag na kabataang talento na maya-alok ng Draco Deus Temple. Ang kinatawang Supreme Leader ay isang binata na nagngangalang Jerome, na nagmula sa dating Serpent Hall. Siya ay nagtataglay ng pambihirang talento at naabot na niya ang rurok ng isang Level 9 Warrior King. Ipinasa ni Severin ang Draco Deus Ring kay Candy at nakangiting sabi, "Iniiwan ko ang Draco Deus Temple sa ilalim ng iyong patnubay ngayon. Magkakaroon ka ng suporta ng maraming elder, at taos puso akong umaasa na maakay mo ang Draco Deus Temple tungo sa kaunlaran." Nakangiting tinanggap ni Candy ang Draco Deus Ring at sumagot, "Huwag kang mag-alala, Supreme Leader. Ibibigay ko ang aking makakaya at ipagmamalaki mo ako. Walang maglalakas loob na saktan ang pamilya mo kahit wala ka na dito sa amin. Sa amin, palagi kang magiging ang Deus sa Draco Deus Temple." Tumawa si Severin at sinabing, "Kailan ka pa natutong maging magaling magsalita? Narito ang ilan pang mga table task para sa iyo. Ito ay isang gantimpala para sa pagkapanalo sa torneo. Magagawa mong gumawa ng kaunting pag-unlad sa kanila. Tandaan na huwag mo na akong tawaging Supreme Leader. Ikaw na ngayon ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple." Ipinahayag ni Candy ang kanyang pasasalamat kay Severin. "Salamat, Supreme Leader." Mapaglarong saway ni Severin. "Bakit mo pa ako tinatawag na Supreme Leader?" Napangiti si Candy at inayos ang sarili. "Ang sama ko. Salamat, dating Supreme Leader." Ang pariralang dating Supreme Leader ay lalong hindi nakapagsalita kay Severin. Ang bahagyang pagkibot ng kanyang mga labi ay pinabulaanan ang kanyang pagkatuwa. Hindi siya mas matanda kaysa kay Candy, ngunit si Candy ay nakikipag-usap sa kanya na para bang siya ay isang matandang geezer. Ngumiti siya ng alanganin at sinabing, "Magsanay ng mabuti, Candy. Ang Draco Deus Temple ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga ngayon." Si Rachel at ang iba pang mga dating Hallmasters ay nanatili pagkaalis ng iba. Tinitigan niya si Severin ng may pananabik at nagtanong, "Isang buwan na lang ang August Fest. Kailan tayo aalis, Supreme Leader?" Natigilan si Severin. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Bakit mo pa rin ako tinatawag na Supreme Leader?" "Well, nakasanayan na namin na tawagin ka ng ganyan. Hindi magiging madali na tanggalin ang ugali na ito." Nagsimula si Rachel sa isang maamong ngiti. Ngumiti ng pilit si Larry at dagdag pa, "Tama si Rachel. Noon pa man ay Supreme Leader ang tawag namin sa iyo, kaya medyo kakaiba sa pakiramdam na hindi ka natawagin ng ganoon. Mas mataas pa rin ang iyong natamo kaysa sa amin, kaya marahil ay dapat ka naming tawagan bilang Mr. Severin." Walang magawa si Severin. "Hindi rin iyon bagay sa akin. Pakiramdam ko'y malayo ako sa inyong lahat." Tumango si Mick.
Dahil hindi ka mahilig dyan at hindi ka na ang supreme leader, sa palagay ko ay maaari ka na lang naming tawaging boss. Nawalan ng masabi si Severin nang marinig niya ang isang mas matanda sa kanya na tumawag sa kanya ng boss. Tatawagan ka namin na boss. Tumawa si Larry at inabot ang kamay kay Severin. Oo, iyon ang perpektong paraan ng pagtugon sa aming pinuno. Kahit saan ka man magpunta, palagi kang magiging boss namin. Tumanggaw si Locke bilang pagsang-ayon. Saglit na nag-isip si Severin at saka nagpahayag. Sige. Gayunpaman, may isang buwan pang natitira hanggang ika-15 ng Agosto. Dahil wala ni isa sa inyo ang naging partikular na abala kamakailan, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang tableta. Tumutok sa pagpapahusay ng iyong pagkamit at pagkamit ng katatagan. Aalis tayo sa loob ng 20 araw. Marahil ay aabot tayo ng 4 o 5 araw bago makarating sa ating patutunguhan kung papayagan tayo ng ilang araw na makarating sa lalong madaling panahon. Kasunod ng kanyang pahayag, ikanaway niya ang kanyang kamay at gumawa ng 12 table tasks. Inilipat niya ang bawat tableta sa harap ng bawat isa sa kanila ayon sa kani-kanilang antas ng pagkamit. Nakakamangha ang iyong espiritual na kapangyarihan, boss. Mukhang alam ng mga tabletang ito kung para kanino tao iyon. Puri ni Larry kay Severin habang tinatanggap ang tableta. Siyempre, tinutupad niya ang kanyang reputasyon bilang isang 4th grade low-level alchemist. Duda ako sa Sky Blue Sect ay may kahit sinong kasing kilabot niya. Nakangiting sabi ni Boan. Nagpasalamat si Idol matapos uminom ng tableta at sinabing, Salamat, Supre. Ang ibig kong sabihin, boss. Si Severin ay hindi na ang supreme leader ng Dracodeus Temple, at lahat ay nangangailangan ng ilang oras upang mag-adjust sa pagbabago. Iyon na lang para sa araw na ito, lahat. Magpahinga muna kayo. Ikanaway ni Severin ang kanyang kamay, senyales na malaya na silang lahat na uuwi. Siguraduhing babalik ka rito pagkalipas ng 20 araw. Oo naman. Agad na naghiwa-hiwalay ang grupo. Nakangiting lumingon si Sheila kay Severin. Napatatag na rin ang level ng aming pagkamit, honey. Maaari ba naming pagbutihin pa ang aming attainment dahil may natitira pa tayong oras? Ngumiti si Severin at sumagot. Hindi ka ba kontento sa pagiging level 3 Warrior Emperor? Medyo mataas kung ako ang tatanungin mo. Bahagyang nagpout si Sheila. Mataas ito, ngunit nahuhuli pa rin ako kay Rachel at sa iba pa. Nakagawa na sila ng tagumpay sa level 7 Warrior Emperor, at maging si Locke mula sa Sushol ay level 8 Warrior Emperor. Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Magaling, Sheila. Naz-anay ka na sa Mind's Eye Technique. Tiningnan ko ang kanilang natamo kanina at nakita ko kung gaano kalaki ang pag-unlad nila. Kahit si Sherlyn ay level 1 Warrior Emperor na ngayon. Napatingin si Sheila kay Elsa at bamantong hininga. Malakas din talaga si Elsa. Level 7 Warrior Emperor na siya. At huwag na nating pag-usapan si Sofia. Level 1 Saint na si Sofia. Naiinggit ako sa kanila. Isang nakakapanatag ng ngiti ang ibinigay ni Dayan at sinabing, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao, Sheila. Lahat tayo ay umuunlad sa sarili nating bilis. Ang pagkukumpara sa iyong sarili sa ibang tao sa lahat ng oras ay hindi magdadala sa iyo kahit saan. Dapat kang maging proud at kontento sa iyong mga nagawa. Ako, halimbawa, ay napakasaya na nakarating ako sa level 4 Warrior Emperor. Ito ay isang milestone na hindi ko pinangarap na makamit. Napangiti din si Elsa at masuyong kinurot si Sheila. Oo, Sheila. Walang kwenta kung ikukumpara ang iyong pag-unlad sa ibang tao. Naiinggit ako sa iyong pagkabisado sa Mind's Eye Technique dahil ito ay isang bagay na hindi ko pa natututunan, ngunit medyo masaya pa rin ako na isa na akong first grade low-rank alchemist. Naningkit ang mga mata ni Sheila nang marinig ang sinabi ni Elsa. Sa rate na nararanasan mo, magiging first grade medium rank alchemist ka ng Ganuo Kabiles. Sinusuportahan kita. Mahinhin na tugon ni Elsa. Mas madaling gumawa ng pag-unlad sa first at second grade. Ang kahirapan ay magsisimulang mabuo kapag tayo ay tumaas, at magiging mas mahirap din na gumawa ng mga tagumpay sa mga matataas na grado na iyon. Tumanggo si Sheila. Ligtas ding sabihin na, ang asawa namin ang pinakakahanga-hangang tao na nakilala namin.
Ang kanyang alchemical ability ay 4th grade low rank na ngayon, kaya hindi magtatagal ay maabot niya ang 4th grade medium rank. Para sa lahat ng alam namin, maaaring nakagawa na siya ng tagumpay. Madalas siyang hindi umiimik tungkol sa kanyang pag-unlad, kahit na sa amin. Nakangiting sabi ni Dayan. Ngumiti ng pilit si Severin at sinabing. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso sa pagkakataong ito. Nakagawa ako ng maraming pag-unlad pagkatapos ng paulit-ulit na pagpino ng mga table tasks sa nakalipas na ilang araw, ngunit hindi pa rin ako nakakagawa ng isang pambihirang tagumpay. Naniniwala ako na malapit na akong maabot ang 4th grade medium rank, kaya sandali na lang hanggang sa maabot ko iyon. Ang galing! Kapag naging 4th grade medium rank alchemist ka, maaari kang gumamit ng 4th grade medium rank na mga table tasks para mapabilis ang iyong paggamit. Mas mabilis kang makakausad. Nasa sabik na sabi ni Sofia. Kung magtagumpay si Severin sa pagtaas ng antas ng kanyang paggamit, mas magiging ligtas ang kanilang posisyon sa loob ng sekta. Mas maliit din ang posibilidad na sila ay mapasailalim sa pagmamaltrato. Tama si Sofia. Mas mabagal ang pag-unlad ng walang naaangkop na mga table tasks. Kumain ako ng 4th grade low rank pill ilang araw na ang nakalipas, at ang epekto nito ay medyo limitado. Hindi ako nakatanggap ng malaking benepisyo mula rito, paliwanag ni Severin. Nang hindi sinasabi na talagang sabik siyang umunlad sa 4th grade medium rank alchemist. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang tableta. Siguraduhing maglaan ka ng oras upang patatagin ang iyong tagumpay kapag nakagawa ka na ng isang pambihirang tagumpay. Sabi ni Severin. Bumaling siya kay Sheila at Dayan, sabi. Maglaan ng oras para sa iyong mga magulang. Alam ninyong pareho na ang paglalakbay ng isang practitioner ay mahaba at hindi mahuhulaan. Baka hindi na tayo magkaroon ng pagkakataong bumalik pagkatapos nating pumasok sa sekta. Walang sinasabi kung kailan tayo babalik. Oo naman. Kakalabas ko lang kasama ang tatay ko kahapon. Nakangiting sagot ni Sheila. Inilaan ng lahat ang kanilang sarili sa pagsasanay noong gabing iyon. Sa kabilang banda, medyo nainip si Severin at nagsimulang tumuon sa pagpino ng mga medium rank na table tasks sa ika-4 na baitang. Siya ay may mapait na ngiti habang tinitingnan ang kakaunting bilang ng mga 4th grade medium rank na espiritual na damo sa kanyang special ring. Nadudurog ang puso ko na kinailangan kong mag-aksaya ng napakaraming espiritual na halamang gamot nitong mga nakaraang araw. Malayo pa ako sa tagumpay. Sana ay maging isang 4th grade medium rank alchemist ako sa pinakahuling bukas. Ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang pagdadalisay. Halos magtagumpay siya sa kanyang unang pagtatangka ngunit, sa kasamaang palad, nabigo sa huling yugto. Pagkatapos ng 10 minutong pahinga at usok para gamaan ang kanyang kalooban, ipinagpatuloy ni Severin ang kanyang pagsisikap ng may higit na pagtuon at determinasyon. Bumangon ka. Sa wakas ay matagumpay niyang itinaas ang kanyang kamay. Baka sa mukha niya ang kagalakan ng lumutang ang tableta mula sa alchemy furnace at dumaan sa kanyang harapan. Hahaha. Nagawa ko na. Sa wakas nagawa ko na. Nako, ang hirap talaga. Kailangan ko itong pinuhin ng mas maingat at pagbutihin ang rate ng tagumpay. Tiningnan ni Severin ang tableta ng may kasiyahan. Siya ay walang humpay na nagsasanay, hindi bababa sa ilang daang ulit. Karamihan sa iba ay pananghinaan ng loob, ngunit nagpatuloy si Severin. Napanatili niya ang isang positibong saloobin, gumawa ng unti-unting mga pagpapabuti, at nakamit ang tagumpay sa wakas. Ang kalidad ng isang ito ay sapat na mabuti upang ituring na isang katamtamang kalidad na tableta. Napangiti si Severin habang sinisiyasat ang pil na kakarefine niya lang. Sa panibagong kumpiyansa, nagpasya siyang huminto sa pahinga at dumiretso sa pagpino ng isa pang tableta. Pagkatapos ng 3 pang pagsubok, nagtagumpay si Severin sa paggawa ng isa pa sa kanyang ikatlong pagtatangka. Inimbak niya ang 2 table tasks sa isang maliit na bote ng porselana at nagpasya na oras na para matulog. Kinaumagahan, pumunta si Severin sa kanyang silid pagkatapos mag-almusal at nagsimulang magpino ng isa pang 4th grade na tableta. Matagal na siyang nakarating sa isang talampas sa level 4 saint, at gusto niyang makamit ang isang pambihirang tagumpay, kakailanganin niya ng malaking tulong sa enerhiya.
Ang mga 4th grade medium rank na table task ay sapat na makapangyarihan. Ang enerhiya na iniimpake ng mga ito ay tunay na napakalaki. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa loob ni Severin ilang sandali matapos niyang inumin ang tableta. Siya ay maasahan tungkol sa pag-akyat sa antas ng 5 santo, at maaaring maabot pa niya ang tuktok ng antas na iyon. Ginamit ni Severin ang kanyang diskarte sa pagsasanay upang makuha ang masaganang espiritual na enerhiya. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang magpakita ng unti-unting pagtaas. Sa wakas, isang invisible wave ang lumabas sa katawan ni Severin, na nagdulot ng pagbabago sa espasyo sa paligid niya. Ang panandaliang pagbabago-bago ay mabilis na binawi ni Severin, at para bang hindi ito nangyari sa simula pa lang. Isa na akong level 5 saint sa wakas, at mayroon pa akong malaking reserbang enerhiya. Ang aking pundasyon ay pakiramdam na matatag sa sandaling ito, kaya maaari ko ring itulak ang aking sarili ng higit pa ngayon. Natuwa si Severin nang mapansin niya ang labis na enerhiya. Muli siyang tumutok at nagpatuloy sa paggamit ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Lumipas ang oras, at sumapit ang gabi. Nilunok ni Severin ang isa pang tableta at ipinagpatuloy ang kanyang pagsipsip. Wala pang isang oras, isa na namang malakas na alon ang sumabog. Ito ay binawi na kasing bilis ng una. Si Severin ay nakangiti mula sa tainga hanggang sa tainga, dahil nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa antas ng 6 na santo. Matapos gamitin ang natitirang enerhiya sa loob, nagawa niyang patatagin ang kanyang pagkamit sa antas ng kalagitnaan ng level 6 saint. Phew! Tumayo si Severin at nagpakawala ng malalim na hininga. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at ninanamnam ang lakas ng kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ng tumaas na lakas ay labis na kapana-panabik na halos naisin niya na makahanap siya ng isang pares ng napakalakas na mga individual na makakausap kaagad. Tiningnan niya ang oras at napansin niyang 9:00 na ng gabi. Since napuno na siya. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay, nagpa siyang bumaba. Masyado mong ipinipilit ang sarili mo, alam mo. Buong araw kang nagpirefine ulit ng mga table tasks. Puna ni Sheila nang makita niya si Severin na pababa ng hagdan. Nandoon din si Dayan at ang iba pa. Abala sila sa pakikipagkwentuhan sa isa't isa habang kumakain ng ilang panggabing merienda. Nasanay na silang lahat sa pang-araw-araw na mga sesyon ng alchemy ni Severin sa likod ng mga saradong pinto na ipinapalagay nila na tiyak na nagpipino siya ng mga table task bago siya bumaba. Ngumisi si Severin at sinabing, "Kumain tayo ng hapunan para ipagdiwang." Natigilan si Sheila sa mungkahing ito at nagtatakang tanong. Hindi nga. Nakagawa ka lang ba ng tagumpay sa 4th grade medium rank alchemist? Tumanggaw si Severin at sinabing, Nagawa ko ang tagumpay na iyon kagabi, kaya napagpasyahan ko ngayon ay mainam na gamitin ang 2 pildores na matagumpay kong napino. Ang aking pagkamit ay nasa mid-stage na level 6 saint. Kahanga-hanga ka, 2 antas sa isang pag-usad. Hindi ka panipaniwala iyon. Tuwang-tuwa si Sheila. Sobrang proud ako sa'yo, honey. Dagdag ni Dayan. Tunay na masaya siya para kay Severin. Kahit na ang agwat sa kanilang mga antas ng pagkamit ay lumawak pa, ito ay isang positibong pag-unlad. Magdiwang tayo sa pamamagitan ng hapunan. Gusto ko ring uminom ng kaunti. Tuwang-tuwa si Sofia. Ang pag-abot sa mas mataas na antas ng tagumpay ay hindi madaling gawain para sa isang saint, at ang alchemical na kadalubhasaan ni Severin ay gagawing mas maayos ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Dahil doon, lumabas na silang lahat sa isang grupo. Natulog na si Celine, kaya napagdesisyonan ni Severin na hayaan na lang siyang matulog. Sa paghakbang nila sa labas, nakasalubong nila sina Megan at Elsa, na naglalakad sa labas. Saan kayo pupunta ng ganitong oras? Naguguluhang tanong ni Megan. Lalabas kami para magdiwang at maghapunan. Nakangiting sagot ni Sheila. Magdiwang. Nagningning ang mga mata ni Megan sa pagtataka niyang tanong. Anong okasyon? Nakangiting tugon ni Sheila. Ang iyong bayaw ay hindi lamang nakamit ang isang pambihirang tagumpay upang maging isang 4th grade medium rank alchemist, siya rin ay gumawa ng maraming pag-unlad sa kanyang pagkamit. Siya na ngayon ay isang level 6 saint. Iyon ay nangangailangan ng isang pagdiriwang, hindi ba? Wow!
Kahanga-hanga ka, Master. Level 6 Saint ka na ngayon, at nakamit mo rin ang isang malaking tagumpay sa alchemy. Nasasabik na sabi ni Elsa. Na ang dalawang kahanga-hangang tagumpay ay nagtutugma sa isa't isa na naging mas kapansin-pansin. Level 6 Saint. Hihihi. Pupusta ako na ginamit niya ang 4th grade medium rank na mga table task para magtagumpay. Pambihira ka. 3 level na lang mula sa level 6 Saint para maging Royal Saint, nagulat si Megan, napaawang ang bibig niya sa pagtataka. Hahaha. Samahan mo kaming maghapunan. Napangiti si Severin. Nakuha niya ang tuwa nang makita ang gulat sa mukha ng lahat. Mabilis na nag-propose si Megan. Hoy, bayaw, ang tagal ko nang hindi nakakain ng seafood. Paano kung pupunta tayo sa isang lugar na nagseserve ng seafood? Maaga pa, at hindi pa nagsasara ang disenteng restaurant doon. Gusto ko yan. Ang tagal ko na rin hindi nakakain ng seafood. Kumain tayo ng seafood supper. Agad namang pumayag si Severin. Gusto ko ng inihaw na talaba. Bulalas ni Elsa. Nang mapagpasyahan ang lugar, agad na tinungo ng grupo ang restaurant. Naiinggit ang mga nakikinig habang pinagmamasdan si Severin na napapaligiran ng mga dilag. Gayunpaman, ang inggit na iyon sa lalong madaling panahon ay napalitan ng pagbibitiw nang makita nila si Severin. Malaki ang bigat ng kanyang reputasyon sa South Link City dahil sa kanyang katayuan bilang isang gobernador at sa kanyang napakalakas na lakas. Siya ay hindi matatalo sa Drakodom, at maging ang organisasyon na pinamunuan niya ay ang pinakamalakas sa bansa. Pagkatapos ng isang masarap na hapunan, ang grupo ay umuwi na may kasiyahan. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Severin ang karamihan ng kanyang oras sa kanyang mga magulang. Sa paminsan-minsang mga pahinga, patuloy niyang pinipino ang mga table tasks sa pagsisikap na pahusayin ang kanyang alchemical success rate. Lumipas ang 20 araw bago nila ito nalaman. Nang umagang iyon, ang patio ay napuno ng pamilya at mga kaibigan na dumating upang magpaalam sa pinakamataas na pinuno, si Candy, at ilang iba pang matatanda mula sa Dracodeus Temple. Hinawakan ni Judith ang kamay ni Celine at pinayuhan. Palaging makinig sa iyong mga magulang at manatili sa kanila sa lahat ng oras. Ngumiti si Celine at sinigurado sa kanyang lola. Gagawin ko, lola. Nangako akong magiging masunurin. Magsasanay akong mabuti para maging kasing lakas ako ni tatay. Gawin mo ang iyong makakaya, Celine. Naniniwala ako sa iyo. Sabi ni Judith. Sa pagkakataong iyon, nilapitan ni Megan sina Severin at Diane. Diane, Severin, sa tingin ko hindi ka makakadalo sa kasal ko. 10 araw na lang. Isa na akong level 9 Grandmaster ngayon, pero alam nating lahat na hindi na ako makakagawa ng anumang karagdagang pag-unlad maliban na lang kung mayroong isang uri ng kayamanan na magpapahusay sa aking talento sa pag-abot sa antas ng tagumpay. Kung makakatagpo ka ng ganitong kayamanan, maaari ka bang bumalik at ibigay ito sa akin? Ayokong manatili sa antas na ito habang buhay. Huwag kang mag-alala. Nangako akong bibigyan kita ng ganoong kayamanan kapag nakakuha ako nito, kaya sisiguraduhin kong makakarating ito sa iyo kahit na hindi ko ito maibigay sa iyo ng personal. Nakangiting sabi ni Severin. Tumanggo si Megan. Bibigyan kita nito. Tumawa si Severin at idinagdag. Dapat mong malaman sa ngayon na ako ay isang tao ng aking salita. Lumapit si Benjamin kay Severin at sinabing, mananatili ako rito. Ingatan ang iyong sarili doon. Patuloy akong magsasanay ng masigasig, magpino ng mga table tasks, at paprotektahan ang lahat. Mag-iingat ka, tatay. Udyok ni Candy na may pag-aalalang ekspresyon habang hawak niya ang kamay ni Mick. Paninigurado ni Mick sa kanya. Ayos lang ako, Candy. Bibisitahin kita hanggat kaya ko. Ang Dracodeus Temple ay nasa iyong mga kamay ngayon, kaya siguraduhing alagaan mong mabuti ang lahat. Pinigilan ni Candy ang kanyang luha at sumagot. Gagawin ko, tatay. Sige, lahat. Malapit na kaming umalis. Inilabas ni Severin ang kanyang lumilipad na espada at inilunsad ito sa bukas na lugar sa unahan. Ang lumilipad na espada ay mabilis na lumawak, naging sapat na malaki upang mapaunlakan ang higit sa 100 tao. Si Severin, kasama sina Diane, Sheila, Sofia, Elsa,
at si Lin, ay umakyat sa lumilipad na espada. Kasunod nito, sumunod ang 12 Hallmasters, at ang kabuoang bilang ng mga tao ay umabot sa 18. Matapos umakyat sa langit ang lumilipad na espada, sinakyan nila ito sa malayo at nawala sa paningin. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataong mag-eksperimento sa 12 token, boss? Nagsalita ng konti si Rachel. Ginawa ko. Ngumiti ng pilit si Severin. Sinubukan ko pang sunugin sila ng apoy, ngunit wala akong nakuhang reaksyon mula sa kanila. Nagsisimula na akong maghinala na ang mga ito ay mga ordinaryong maliit na trinkets, at lahat kami ay labis na sinusuri ang mga ito. Dahil hindi na ako makakakuha ng panibagong tagumpay, nagpasya akong sumuko na lang at huminto sa pag-eksperimento. Na-curious sina Sheila at Diane sa mga token, kaya ibinahagi ni Severin ang sitwasyon sa kanila. Nagpahayag ng interes si Sheila sa pagsusuri sa mga token at nagmungkahi. Hayaan mo akong subukan. Baka may matuklasan lang ako. Inilagay ni Severin ang token sa espada, at lahat ay nagtipon upang mag-eksperimento sa kanya. Pinagmasdan silang mabuti ni Sheila, hanggang sa kagatin sila at kuskusin. Sa kabila ng pagsubok ng maraming iba't ibang mga diskarte, hindi niya nakilala ang anumang karagdagang mga pahiwatig. Napangiti siya nang makitang nag-eksperimento ang kanyang mga asawa sa token at umupo sa dulo ng kanyang espada. Samantala, sa isang pavilion sa Mount Hermione, tumingin si Woolrich sa di kalayuan na halos hindi mahahalata ang pagsimangot. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at balbas. May bumabagabag ba sa iyo? Nag-aalala ka ba sa iyong anak? Tanong ng matanda. Oo, may 10 araw na lang tayo bago ang ika-15 ng Agosto. Sumagot si Woolrich ng totoo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagtanong ang matanda. Hindi ba tayo makakahanap ng isang tao na may tunay na positibong konstitusyon? Ang katahimikan ni Woolrich ay nagdulot ng panibagong tanong ng matanda. Wala ba tayong alternatibong solusyon? Nag-alok si Woolrich ng isang nakakapanatag ng ngiti at sinabing, hahanap ako ng solusyon. Anak ko siya, at hindi ako tatayo habang pinapanood siyang namamatay. Tumanggo ang matanda. Naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Tahimik na tumingin sa malayo si Woolrich bago nagsalita. Iniisip ko kung malapit nang dumating ang alagad ng aking senior. Sinabi ko sa kanya na pumunta ng mas maaga. Nagulat ang matanda at nagtanong. May senior ka? Oo. Ang talentong taglay niya ay isang bagay na hinding-hindi ko inaasahan na makamit sa buong buhay ko. Siya ang unang nagsimula ng pagsasanay, ngunit iniwan niya kami ngayon. Sumagot si Woolrich. Namatay ba siya sa katandaan? Ang aking pakikiramay. Nagtatakang tanong ng matanda. Pakikiramay. Kumunat ang noo ni Woolrich. Hindi siya patay. Umakyat siya sa Celestial Realm. Ngunit iyon ay, paano ito posible? Lumipas ang mga taon, ngunit wala pa kaming narinig na sino man na umabot sa antas ng isang maharlikang santo. Bumisita ba siya sa lugar na iyon at nakakuha ng ilang mga kayamanan? Napailing ang matanda sa revelasyon ni Woolrich. Ngumiti si Woolrich at nagpaliwanag. Hindi ko alam ang mga detalye. Nakilala ko siya noong bata pa ako, at bumalik siya upang bisitahin ang aking master. Nabanggit na ang kanyang talento ay talagang hindi maisip, ngunit hinanggad niya ang lipunan ng tao at di nagtagal ay umalis siya sa bundok. Bumalik lamang siya nang ang aming old master ay umabot sa katapusan ng kanyang buhay. Noon, ang kanyang antas ng tagumpay ay higit na lumampas sa akin. At malapit nang dumating ang kanyang alagad. Ang matanda, bilang Grand Elder ng sekta, ay natagpuan na ang pagkakaroon ni Severin ay lubhang nakakaintriga. Ano kaya ang magiging alagad ng gayong malakas na individual? Nagtaka siya. Tumanggo si Woolrich. Oo, malapit na siyang dumating, at magdadala siya ng 12 iba pa. Maaaring may pagkakataon ang ating mga disipulo na bisitahin ang lugar na iyon ngayong taon. Napabuntong hininga ang Grand Elder sa pagkabigla, at ang kanyang puso ay tumibok ng husto habang gumagawa siya ng matapang na haka-haka. Nadagdagan ang kanyang pananabik habang pinoproseso niya ang impormasyon, at sa wakas ay sinabi niya. Mukhang napakalaking regalo ang inihanda ng senior brother mo para sa iyo. Iniisip ko kung may sorpresa ba ang grupong ito sa sekta natin.
Tumawa si Woolrich at tumugon. Hindi ako maglalakas loob na gumawa ng ganoong mga pag-angkin sa sinuman, ngunit maaari kong sabihin ng may kumpiyansa na hindi ako mabibigo ng binatang ito na malapit nang dumating. Hahaha. Anong pangalan niya? Kahit ako ay nananabik na makilala siya ngayon. Si ay Severin Follett. Sagot ni Woolrich. Sa paglipas ng panahon, si Severin at ang kanyang mga kasama ay lalong nasa sabik. Ang mga Hallmasters ay lahat ay hindi kapani-paniwalang masigasig sa pagsali sa isang first-tier sect, at sila ay sabik na maranasan mismo kung ano ang maya-alok ng isang nilalang na ganoong kataasan. Mukhang wala sa mapa ng Dracodom ang mga lugar na ito. Makalipas ang 4 na araw, natagpuan nila ang kanilang sarili na lumilipad sa itaas ng kagubatan. Pumasok sila sa hindi pamilyar na teritoryo. Ngumiti si Sofia at nagpaliwanag. Ang espiritual na enerhiya sa kagubatan na ito ay kapansin-pansing siksik. Maaaring ito ay ilang dosenang beses na mas mayaman kaysa sa ilang lungsod ng Dracodom. Iisipin ko na ang lugar na ito ay nagtataglay ng ilang napakalakas na halimaw, o marahil ng ilang liblib na angkan. Ang ilang mga liblib na sekta ay mas gustong magsanay din sa malapit. Nababahala si Diane na baka mapagod si Severin, kaya nagmungkahi siya. Matagal ka nang nagpapalipad ng espada. Gusto mo bang magpahinga bago tayo magpatuloy sa ating paglalakbay? Inilibot ni Severin ang paligid at itinuro ang isang kalapit na tuktok ng bundok. Magpahinga tayo doon ng 1 oras o higit pa bago tayo magpatuloy. Matapos ang kanilang maikling pamamahinga sa tuktok ng bundok, napansin nila ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa kanila nang sila ay handa nang umalis. Ang kanilang kasuotan ay nagpapahiwatig sa akin na ang mga taong ito ay mga disipulo mula sa isang sekta. Nagtaka si Rachel. Matapos pag-isipan ang sitwasyon, nagpayo si Severin. Dahil wala tayong ideya kung saang sekta sila kabilang, mas mabuti kung hindi tayo magmadaling umalis. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay kapag nakalayo na sila. Bakit hindi? Naguguluhang tanong ni Sheila. Sinabihan na ni Severin ang lahat na ihanda ang kanilang sarili at ipagpatuloy ang paglalakbay, kaya hindi niya maalis sa isip niya kung bakit biglang nagbago ang isip nito. Ngumiti ng pilit si Severin at nagpaliwanag. Ang aking lumilipad na espada ay isang espiritual na sandata na 9th grade. Maaaring targetin tayo ng mga taong iyon kapag nakita nila ito at napagtanto nila ang tunay na halaga nito. Naintindihan naman agad ni Sheila. Ay oo. Muntik ko nang makalimutan iyon. Ngunit walang dapat ikatakot kung sila ay mga disipulo ng isang sekta tulad ng Stormy Moon Sect. Kung tutuusin, ang kanilang pinuno ng sekta o ang kanilang mga nakatatanda ay hindi makakalaban sa iyo. Nakangiting sabi ni Severin. Totoo iyan, ngunit hindi natin alam kung saang sekta ang mga taong ito. Sino ang magsasabing wala silang mabigat na individual sa kanilang hanay? Paano kung sila ay mula sa isang 3rd tier o 2nd tier na sekta? Huminto siya sandali bago idagdag. Ang kanilang grupo ay hindi partikular na malaki, ngunit ang kanilang bilis sa paglipad ay medyo disente. Mayroon akong dahilan upang maghinala na ang kanilang antas ng pagkamit ay mas mataas kaysa sa karamihan. Naunawaan ni Diane ang pangangailangan ng pag-iingat at sumang-ayon. Tama ka, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Nang ang paparating na grupo ay halos 100 o higit pang metro ang layo, tumingin ang isang lalaking may bigot at sinabi sa isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. May isang grupo ng mga tao sa tuktok ng bundok na iyon. Napasulyap sa direksyon na iyon ang nasa gitnang gulang na lalaki sa tabi niya at ginamit ang kanyang mental power para obserbahan ang grupo ni Severin. Napakabastos nila na i-scan tayo gamit ang kanilang mental power. Bulalas ni Elsa na may halong pagkairita. Ang paggamit ng kapangyarihan sa pag-iisip upang ipahayag ang ibang partido ay itinuturing na hindi magalang sa maraming sitwasyon.